We always talk dito sa church natin, our divine blueprint. Ano ang disenyo ng Panginoon sa buhay ko? Noong tinubos tayo ng Panginoon, we were designed already for wise living. Nainsiriban nga panagbiag. Anong ibig sabihin ng wise living? So ito yung sinasabi ko na noong last Sunday na we are digging on the book of Proverbs and mag-i-introduction tayo ngayon sa book of Proverbs. And then dadahan-dahanin natin, hihimayin natin yung book of Proverbs. So always come to church because in the system of discipleship, you learn by consistency. So, ayan, may ginagawa ang Panginoon na discipleship sa church natin. Dinadaan tayo sa mga courses ng mga lessons na pinapadaan niya sa atin dito, mga events natin, mga speakers natin, and we grow together in that. You don't grow pag lagi kang absent. Ang daming teachers dito. So, ayan. And mahirap yung freelance learning. Actually, there is a curriculum. Nung nag-aaral ka, may systematize yan. Kasi I observed this, akala ko, indiscriminate lesson making, indiscriminate sermon preparation na kung anong feel mo, yun na. Pero I observed, nung binalikan ko yung mga sermons mula nung naging pastor ako dito sa church, napansin ko nga, there is a connection, there is a flow, there is a progression sa mga learning na hindi lang pala indiscriminate, basta-basta na lesson. Magkakadugtong yun and the Lord is bringing us to a certain level na hindi ka makakasunod sa biyahe ng Panginoon para sa church na ito pag lagi kang wala. So, ayan. So, designed for wise living, the Lord desired that we will live wisely. Pag-uusapan natin ang buhay, minsan nalilito tayo sa buhay. Ano ba ang buhay? Nung mga bata tayo, we are carefree. Wala tayong pakialam sa mundo. We just enjoy life. And the parents, binibitbit lang nila tayo sa biyahe. But may mga shifting. Sabi nga natin, nung younger tayo, carefree, we rely on our parents. Someone is navigating life for us. Yun yung biyahe natin nung bata tayo. So, ayan. But somehow, when we reach the age of being youth, nagkakaroon ng shifting sa mga perspective. Medyo yung parents natin, kinakandong ka, kung pagdara-drive naman ng sasakyan, ipinapahawak minsan yung manubela sa'yo. And minsan nalilito rin tayo dahil alam mo na yung paghawak ng manubela, gusto na natin tayo na may hawak lagi ng manubela. We have two debutants dito. Si Joy and then si Ken nung last time, 21 and 18. There is a shifting in perspective sa mga yon. Kaya milestone yung mga yon. Milestone yung mga yon sa buhay ng somehow, hindi ko alam kung saan nanggaling yung perspective na yan na 18 and 21. But there is a shifting in the perspective in that area. We enjoy life. Parang kakaiba na. And then, even the parents, they observe na anong nangyayari. Hindi ko na makontrol ang aking anak. Hindi ko na parang ipapilit na kaya nan, kasi lakas yay. So there is a change in perspective and we want to become independent. So in America, 18, bumubukod na yan. So, ayan. We want to explore. Sometimes we don't want our parents to be Paki Alamero. So, ayan. Yan yung shifting. Now, pag-transition naman natin sa middle age, young adult, nag-iiba ulit yung perspective. Nare-realize mo na matalino sina mama at papa.
Alam nila yung sinasabi nila. Bumabalik tayo sa kanila. And then, we ask for their guidance. Kung kailang malaya ka na, bumabalik ka naman. So, yun. We ask for guidance sa kanila. So, ayan. Nagbabago ang worldview. And then again, nare-realize natin na hindi ganon kasimple ang buhay. Akala mo, joyride ang buhay. Nare-realize mo na sometimes marahas ang buhay. So, ayun. And minsan, nakakatakot na ang buhay. We find ourselves lost, afraid, and sometimes or most of the times, there is uncertainty. Paano natin inanabigate ang buhay ngayon? And then, ayan, yung mga nasa middle age na, paano ang buhay? How can, kaya minsan, the problem minsan, even the church that is intended to be guiding people, sometimes even the church don't know what to teach. Na parang indiscriminate lang yung tinuturo na namimili lang ng mga doktrina na paikot-ikot na lang paano nakakakonekta yan sa buhay ko. Ayan. and in CWC, praise God for this kind of understanding sa church natin. I think eto yung ginawa ng Panginoon sa church natin na naging one step ahead tayo. He gave us the understanding na set a goal, set a team, and then journey towards that. From point A to point B. From point B to point C. From point C to point D. Nakikita natin na in our journey, may mga yearly teams tayo. And then siniset natin ang perspective natin towards that. We grow on that. Hindi yung point A to point C. You get lost in it. At yun yung nangyayari sa church minsan, kasi point A to point C, nasa point A tayo, they talk about heaven. We talk so much about heaven, but we suffer the hell of life. So ayan, we don't know, minsan hindi nagtatali, we have a flight, at dati struggles tayo, kadagijay pampanunot tayo, and dati mauawatan ti journey tayo. But life is a journey. Nung makita nyo dahil yung picture, I intentionally choose this picture. Picture speaks 1,000 words. Anong makikita mo dito? It's a wilderness. And reflecting on this, bakit pinadaan ng Panginoon yung mga Israelita sa wilderness? Life is just like that. How will you navigate that? For several times na, nababanggit ko yung book dito na The Alchemist. You can read that. Ang daming libreng PDF dyan. There is a part in that story wherein bibiyahe itong karakter to find his treasure. At they need to journey to a wilderness. Mag-journey sila sa wilderness. And ino-orient sila nung caravan leader. You cannot journey alone. You cannot journey alone. They need to stick together. Kasi darating yung punto na magdidelirio ka dyan. Magdidelirio ka. And then, kahit, di ba, nakikita nyo yung kwan? Yung tingin niya sa cactus, gripo. Kung ano-anong nakikita mo. And sometimes the world is like that. Ang daming kwan. And then pag nandun ka na, sadly, it's a imaginary thing sa isip natin. And then we end up in life na broken. Sira kasi yung mga ganun pala, hallucinations lang natin. So ayun, ang naka-attract sa isip ko doon sa yung karakter ng caravan leader, na bago sila bumiyahe, sinabi niya sa kanila, mamanata kayo. Mamanata kayong lahat na anuman ang mangyari, listen to the instruction of
the leader of the caravan. Yun yung sinasabi niya. Whether it's a matter of life and death, always listen to the instruction of the caravan leader. Kasi pag hindi tayo makikinig sa caravan leader, yun yung kanya, magkakanya-kanya tayo, if we break together, we will die together. Mamamatay tayong lahat. If we stick together, dakdakkel yung possibility nga we survive. I don't know if palagi ko ring nababanggit itong verse na ito. Teach them to obey everything I have commanded you. Because in life, we think we are wise. We think we know what we are doing. Akala natin ang dali ng biyahe, hindi expressway ang buhay. Na nagbayad ka sa toll gate, joyride. Pero sinasabi ni Jesus Christ, the journey is like a wilderness. There are trials and tribulations. Nagaduji bagbaganan nga troubles. But don't worry, I've conquered the world. Bakit nga sinasabi yon? I've been in life, I know life. I've been in this journey, not just in this era, I've been here before Abraham, I am. Yun yung sinasabi niya. I've been in this journey, guiding so many people towards this life. Listen to my instructions. Parang he is the caravan leader. So life is a journey. So pag nandun na nag-hallucinate tayo, hindi na natin alam ang direksyon natin sa buhay hanggang sa ano nangyari sa buhay natin. One day at a time. Agur uray ka ti panagpugsat ti angis. Agur uray ka langen iti kuan. Wala na, na-erase na yung direction mo in buhay, na-erase na yung goal mo sa buhay, na-erase na yung idea na may destination kang tinutunguhan. Kaya dito sa mundo natin, kung napapansin ninyo, in our decade, I've never heard this concept before, but I think in this decade, mula noong pandemic, biglang tumatak sa lagi kong naririnig itong life coach. Life coaching. And parang na-encounter lang ko lang itong mga terminology ito noong pandemic area na. Nagkabuhol-buhol ang buhay. Naghahanap na tayo ng coach ng buhay. Ang question, kung narinig niyo itong concept na ito, if they coach us on life, what is the basis of the coaching? Saan nanggaling? Saan nila ibabatay? Because ang mga coach ng buhay, saan manggagaling yung ituturo nila? Did they ever traveled life before? Ano sila? Hindus? Before, bumiyahe sila, bumalik sila, ipis. And then they natapos nila yung cycle, bumalik sila, pusa. Ano sila ngayon? Kalabaw? They've been here in life before. So be very careful. Kasi he who coaches you is just like you exploring the wild world. So be very careful. Be very careful. From what worldview will they coach us? Where is the destination na pagtutunguhan nila sa atin? Saan nila tayo dadalhin? Yun yung question. Kasi sometimes, what they can only perceive is from now until RIP. Yun lang yung nakikita nila. Yun lang yung nakikita nila. Kaya ang i-coach nila, how to be successful in life, you are successful in life, but you are failure in death. You cannot cross. But the one who should be coaching us, the Lord Jesus Christ, He traversed life
encountered death, and went out of death, came back to life. Kaya sinasabi niya, I am the way, I know the way. I am the truth. There are so many truth out there. This is the truth. They claim truths, so many truths. But this is the truth. So yan, be very careful. Makinig tayo sa nagsabi, I am the way, I am the truth, I am the life. Ako yung daan, ako yung nagsasabi ng katotohanan, ako ang direksyon ng iyong patutunguhan. Buhay na walang hanggan. Yan yung i-observe natin dito. Kasi minsan, nangyayari kasi sa church natin, we come here parang consumerism na ang church. Consumerism na ang church. Umay ka lang dito yung agpaliw-liwa. Nag-lead ni Sister Aubrey ng kanta. Lalo dagiti choice of song, makaliw-liwa. But when you go out, wala nang maglilid ng song, dagiti tugot, tida na tibiyag. Drama man ang tibiyag. But what the church should be teaching is how do we navigate life? Kunana ni Peter, we are just journeying in this world. Agdaldalyasat tayo daytoy nga lubong, haan tayo nga tagatoy nga lubong. Kunana dito. The Lord Jesus Christ, He can show you the way. He can guide you to the truth. He can bring you to life. Tayo bagbaga ng life in its fullness. Then ko natay tatay, what does it mean when He said, I am the resurrection and the life? Ano yung sitwasyon ng buhay natin? Parang patay ka na? Parang wala ng pag-asa? Wala eh. Ang dami ko ng wrong choices and dead end na eh. Sinasabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Come to me. Let's give you a new beginning. Let's restart life. You can resurrect. You can begin a new life. Dayaw ni Apo Diyos. This is the God. Kahit, so dito, may bata. May bata. Okay yan, maganda. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. May kabataan. May middle age, yung adult. May graduating. Ano man ang umpisa, if you go back to the Bible, ang ganda niya. Makakakita ka sa Bible ng mga late bloomers. You will see Abraham, he made it. You will see Moses, middle life ba yun? Middle life, 40. Life begins at 40. Though failure siya sa umpisa, but because he heeded the Lord, he found his personal legend according to the author. The thing that he always wants to do. So yan. Bata, makikita mo yung kwentong batang si Samuel. From the very beginning, he listens to this voice na nagsasalita sa gabi sa kanya, Samuel, Samuel. He was guided by that voice. And from beginning up to the end, he excelled in life. Meron rin makikita yung mga taong ang ganda ng umpisa, sumablay sa kalagitnaan, pero the Lord can resurrect them. We've seen Solomon. Ang ganda ng umpisa. Ang ganda ng umpisa. Tapos, with all yung advantage na nasa kanya, he broke it. But anyway, in the book of Ecclesiastes, he was able to come back, realize things, and then say, remember your Creator in the days of your youth. Be wiser than I. Kasi sa akin, nakita ko na ang daan ng Panginoon, mas matalino ako sa tingin ko kaysa sa Kanya, but hindi pala. So sinasabi niya, be wiser than I. Remember your Creator in the days of your youth.
Balik tayo kay Jesus Christ. So yan yung verse dito. Teach them to obey everything I have commanded you. We are navigating life together. Yung libro ti Ilocano, agkukuyog tayo. That's why you need a church. You need a church. Kasi maraming Kristiyano ngayon, they go to church, but they are not part of the community. Consumerism lang. You need a community. We need to journey together. Paano pag nagbre-breakdown ka? Kanino mo sasabihin yan? That's why in CWC, we are strategizing. We are building community for women. Pag may problema ang women, sinong matalino sa mga women's issues? Ang pinakamatalino dyan, women. Not women. Babae. Dito gamin ti in paint ti church. Nga kasla nakalalaing nga kang kanayon ni pastor. No, the problema yo, umay kay amin kin ni pastor. But when we go to a community, take note, the spirit of wisdom nga dakin ni pastor, isumo lang the spirit of wisdom nga dati tunggal may sa kanya tayo. And if we listen to the wisest man who walked this earth, the pure man, Solomon, sabi niya, there is wisdom in the counsel of many. So agurnong tagi babae, they talk about their issues. They solve their issues. They seek, they navigate their issues using the principles of the Word of God. Ay no da kami nga lalaki met da problema na. Ay nalalaing met. Siguro ti lalaki mo. So, ayan. Kadagi young adult mo, we can share together yung struggle nga pinagdadaanan. Let us navigate together. But the point is, whenever we come together to navigate life, we seek the wisdom of the navigator, Jesus Christ. Madaydayaw niya po Diyos. So, mapanpansin nyo siguro dito yung church, parang dinadown ni Pastor Brian yung mga pastor. Because we pastors need to make you realize sa pastors conference, ang isang pinaka-verse na gagamitin natin doon, you are a chosen nation, royal priesthood. Umuno na lang nagiging pastor eh. But that na sinasabi ni Peter is a realization of all of believers. You need to realize that the pastors, you will be pastors also in some way or another in your life. To your kids, to your friends. Kasanungay no ko awan ti pastor. You are a priest, sabi do. That's why we equip ourselves in this church. And then when we go out there, adamot may baga tayo. May baga tayo. Tano, if we keep ijay dating ni pastor, matay ti pastor. Matay ti pastor. So we build communities wherein may realize this. We are menorahs. We are shining lights. We are shining lights. We guide. And that guide, pastoring yan. Minsan hindi ka umiimik, but your life becomes a, tawag nila yan, lamppost. Kasano ti makadanon dijay CWC, MCWC. Kasano nga nabigate dijay? Dijay abay ti barangay hall, ti Poblacion West, Lamot, Ipugao. Kasano ti mapan, kadagiti daldalan ni Apo Dios.
kitaem gibiyag ni Sister Sonia Betad. Kunada. We become signpost. They look at us and they can navigate the way. Nagdamag da kanya kasano ti mapan iji banting. Kanayon kong ibagbaga, National Irrigation Administration, 500 meters after that, approximately 500 meters after that, at dati kanto going to the left. No, gapo katilamot. We are signpost. We are signpost. Akala nyo lang hindi kayo pastors? Ang problema pag tinignan ka tapos nayaw-awan da. And that is what we are working on. Kasi datay ko mauray hantay ngagtagtagari. Daytaa. Di yu lang amo at da sumursurot ijay liklikodan tayo. So ni Jesus Christ, teach them to observe all things I have commanded you. Yung navigator, yung libro, nga The Alchemist, swear, mamanata kayo. Listen to the caravan leader. So, ayan. Ni Jesus Christ matlang, isuna diyakin sao, diya ko na, build your house on the rock. Bakit niya sinasabi ito? It is about life. Kasi he talks about dito sa Matthew. We have a series also dito church tayo idi regarding dito. Dito yung Matthew 7:24 to 27. Therefore, ngarod. Dahil tati Ilocano nga may explain nga kunada. Yung tikay na sa o. Kita yon. Jay ngarod. Therefore. Sigin ang ngarod. Therefore. At the premise na. Tadmon ang ngarod. Ada pang basbasihan na. Data siguro, ti kasi ganan ijay agsalsalodsod ti meaning ti ngarod. Therefore, ngarod, siya sino man, tunggal may nga dumdumngeg kadagitoy nga sasaok, kunana, ket iaplikar dati panagbiagda, kasda iti masiri ba tao nga patakdiren dati balayda iti bato. Build your life. Actually, in-build ko, tibiyag ko kini Jesus. No, take note, naglaka lang nga ibagbaga dayta. Kasanong nga naibaga ata, inawat ko sunakas manubot kun mangisalakan ko. He is not talking about himself. He is talking about his words. Because his words are instructions on how to navigate this life. Dayaw niya po Diyos. Now, no kitaan tayo ti Biblia, basically, I hope maala tayo dito. Lumaklakatay nga basahan ti Biblia. Dito'y Biblia, at dati duwa lang nga dalan. Di ko natin taduma, di na ilit nga dalan, kun di nalawa nga dalan. Pare-pareho lang ti bagbagada dito'y Biblia, agsasabali lang ti usarenda nga pangarig or imagery. In the book of Genesis. At dati duwa nga kayo di jay. Kat di kayo nga may sa, the tree of life, tiawag na di may samet, the tree of the knowledge of good and evil. Yan kahit nasa unda yan. Ije may sa, kapit the knowledge of good and evil. Di may sa, life, nubaliwan tayo tinagan na mas masursurutan tayo basit da ito. Ije may sa gamin, kanam da ito. Kamukang kanan da yan. Agsalalay ka di instruction. Ijay tree of knowledge of good and evil, dinefine mo no inya jay good and evil para kanyam. Timang mangyari, ti parparangaran na jay garden, datay gamin, agpakalaing tayo no daddo mga mang-define no inya tinasayaat kun saan. And we rely on our wisdom, the wisdom from below, nga kuna ni James, human wisdom, wisdom of your human calculation, nagsalalay tayo dijay, instead nga kadagijay prinsipyo nga ibagbaga niya po Diyos kadagay sasaon. You don't trust God. You trust your own instinct. You trust your own calculation.
So nag-calculate ni Eva kini Adan, and they ate that. And it brings negative things in life. Nulaan ko makinanda. Yay prutas di jay bangir. Ngati kayat na nga sa uwan, denggenda ni Apo Diyos timang define, tinasayaat kan saan. You just trust Him. You just, numaminsan, at dadagiti ibaga ni Apo Diyos ngantay mauawatan. Ngim just do it. Yay ko natayon, by faith. Bakit by faith? Kasi sometimes you don't understand, but you do it anyway. Iso nga by faith. Ano maminsan? By faith. Sumurot ka, by faith. Kaya kas langay, adda jay, padpadaklom nga by faith, nga pataudan na amin di jay. Actually, the concept of by faith is the instruction ni Apo Diyos, sa muman maawatan day jay, you believe, umaskaw ka anyway. Kasla kanyami ko mga papastor, nagbalin ka nga pastor, you cannot practice your profession kasi ko ma. Ag-focus ka ditoy taramidem. How about life? How about family? Hantay mo't nga nga padi. Ngawang pamilya na. But, you obey anyway. Awam met tinatay tibisin nga pastor. Napansin nyo ti pa pastor? Pinadakkelan ti tiyan no maminsan. High blood. Asukar. Nya ro, sumangpet kay nga gaprobrod ket nagado chocolate nga itadyo kini Pastor Bene. Oh, hindi ka, ano sandati tagapulot. Taday dyan ti chocolate da ide. Oh, napadasa mo diubi nga gumatang jay bukarilyo. Mo jay bukarilyo? Oh, jay ginadgad nga nyog tapos inikan da ti tagapulot. Ay ke, wana kagiskwila ide ka jay napudot ngayon na po, idiso da jay rabaw na day jay to ti sidam. Napadasan tayo dagi jay. Dahil ti chocolate day. Ngumidin ngay kwa, rumangrang ay ti ministry. Dagi jay sinerserbian da ket parparang ayin ti Apo. Maka-abroad da agawid na nagado chocolate ni Pastor Bene. Apay da ito, nasalimuot ka nakaulos. At dakarkaram ka man, at dakib-kib-kiban na. Trust anyway. Even in your businesses, dumaminsan, karkararag ka ni Apo Diyos, at dadagi jay instruction ni Apo Diyos nga, it doesn't make sense. No, it will break the business. At dadagi jay mo maawatan nga kasla ilit na kati Apo di jay. Practically, it doesn't make sense. Patay jay kung kunatayo, si kabaday to Apo. Nung na-confirm mo, do it anyway. Dahil jay kung kunatayo nga by faith. Kita yung ni Gideon, likmutan niyo. Nya, matararamidon tayo ngay dito. Bigat likmutan niyo man ay. Kaya di makalkuladan, no, manu tayo. Mas lakas niya gawin niya. Impakitam ti puwersam. Ba't adadagi dyan tayo mauawatan? Ni Gideon, inya, abang ka makigubat, perdigana, pinabasitan. Ngim you obey anyway. Tapos nagbasit tinabati, tipabit-bit pa ni Apo Diyos, banga, kan lampara. Kasano mo dahi ito nga makigubat? But do it anyway. Dahil kung kuna tayo, nga faith. Faith. Ang nga dahil kwa, nabasam di bersikulo, gamitam di bersikulo, ta ipapilit mo di kay kayat mo kini Apo Diyos. Nangala ka ti bersikulo, dahil ti recite mo, tayo papilit mo di kayat mo, nakabirok ka ti pang blackmail mo kinapo Diyos sa umday to, itong palem or else. Slakas jay. No. The words of God, at dadagi jay instruction na di jay puso tayo. In your daily walk with Him,
Nagbasa kat isa sa una kat addadagi jay pan nakaawat nga, do it. Idalan na kadiyay. Karkarar mo, sigurado ka ba to'y Lord? But anyway, sige ba Lord? Yung kaslaki ni Jesus, your will be done. Dayay faith. Pay, sigurado ni Jesus nga agungar to. Napadasan nan ba tinatay idi ka nagungar? That is the first time. Ni Jesus. At dadagili pa nagkibayok. But, do it anyway. So yan. Nung makitam di yung Biblia, at dati duwa. Trust on the wisdom of God and trust on your own wisdom. Kinanda. Kinanda. Now, kasjay manan, iji wilderness, paliwan niyo yung Biblia pare-pareho. Ada instruction niya po Diyos. Panawam da ito'y, panawam ti pagilyam, panawam da ito, ikaramideng kanto, ikang kanto ti ilim, ikang kanto ti pagpagaryam, ikang kanto ti adu nga anak nga ar-ari. Ada tuyak nga ruden, Lord. Influential kami. Baka panagpapail ti eleksyon. Kini, menul, agfailak langin, agbalinak nga arin, kasi lakas diya kuma. Ada diya iso na civilization, Mesopotamia. Tapos ibaon niya po Diyos, iyay, away. It doesn't make sense, but do it anyway. Isu nga kunada nga the father of faith, taawan ti ebidensya ng dumngeg isu na. Doing it by faith. So, daytoy. Numaminsan, puro negative, tadadjay panunot tayo when it comes to Jacob. But there is something kini Jacob nga dati banag nga na mauawatan ngem kasla may parparangarang di jay puso na. Kayat ko dayjay, nya nga tadayjay. No pay negative tabay hook or by crook kanya na. Di na mauawatan ngem it attracts him. Yung ni Apo Diyos gayam ti mangliw-liw-liw kanya na. Sometimes the Lord will attract you. Adda nga adda ti apan ni Apo Diyos. Nga tapan niya po Diyos kini Moses, yung apoy nga kayo. At nga dati apan niya po Diyos. Kino sinibab mo, naalakan. The Lord will build you up. So yan. Now, di tayo pala napan yung Proverbs. But anyway, we go to Proverbs. Anyway, this is just an introduction. The book of Proverbs, God's wisdom for living. Ano ba to? Ano ba tong book of Proverbs na sinasabi natin? In the journey of life, how can we navigate it so we may have an enjoyable journey? Dito Proverbs, general observations dito. It is not a, tawag na dayay. General observation, saan nga pangsigurado? Dito wise people, dito wisdom tradition, the Solomon, inobserbaan dati biyag. Kasano nga dagitoy, they succeed in life. Kasano nga dagitoy, they make it in life. Inobserbaan da, intabulate da, inan-analyze da. Katinsurat da dito yung Book of Proverbs, nagiging adu nga observation da, pang general. It doesn't mean, for example, train up a child in the way he should go when they are old, they won't depart from it. Totoo ba to? Generally, totoo. But there will be always exemption to that. If not by the grace of God, I will not be standing in front of you. Why? I departed. And many of us, in some way in our life, we depart. But the grace of God will always bring us back. Alang-alang, kadagiti naganak mo. Iso nga nagbalintay nga naganak, middle age. Simsimpaan tayo ti panagserbi tayo kini Apo Diyos, tadagiti anak tayon to. Alang-alang kanyam. Pangkungay tulok nga mapukaw daytoy. Makita tayo dayta nga principle ti Israel.
idupon ti Apo isuda, ng alang-alang kini Abraham, paspasin siya na alang-alang kini David. Dagito'y gagayam ni Apo Diyos, nga simsimpaan tayo, tasika ti kadakkelan nga insurance jay anak mo. No nasaya at ti relasyon mo kina Apo Diyos, ipagpagapuna kanyam, di anak mo kundi apong. So sayayaaten tayo. Ni Solomon, mga pinakasubli di murdong, I think, impagpagaputi Apo kin ni David. So unada, actually, the wisest man in the Bible is not Solomon. It is the father, David. It is the father, David. So yan. But anyway, dayan yung concept nila sa Israel kasi. Yan. Ano pa? The fear of the Lord prolongs your life. Nagado nagsasayate ko. Mununada mga matay. Dapat kasabihan tayo Pilipinas, masamang damo. Hirap mamatay. There is always exemption to the rules. But generally na-observe dagitoy, they respect God, they follow the rules of God. Generally, they have long life. But there is always exemption to the rules. Okay? So, the book of Proverbs is a collection of short, clever sayings that offers wisdom in some way. So, hihimayin natin to pag next in the coming Sundays. The book of Proverbs contains hundreds of proverbs, kasabihan, wherein yun yung mga i-unpack natin. Madaya ko tayo nga unboxing. We unbox them. Totoo ba itong mga to? In the book of Proverbs, ito yung wisdom nga kung kunanan in Hebrew word, kokma. It means skill or applied knowledge. Kasi in the Bible, tibagada, dagito'y addati kokma. Dagito'y addati wisdom na, tinawagan da Bible, dagito'y architect ni Moses idi. Why? They have applied knowledge. The capability da. And they create crafts. So, dagito'y kaya na, skill. So, tiket na sa awan da ito'y, the wisdom nga of offer ni Proverbs, skill or knowledge in life so that you may do it well in life. So, nakakabil dito'y i-unbox tayo lang dagito'y and we get the principles behind. Okay? And dito'y book of Proverbs, ti pamunganayan kano ti kinasirib, kunana, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pwede takas dito bagbagana. Let's unpack this. Bakit sinasabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom? Akala nila Adan at Eva, ang wisdom nasa prutas. Ang wisdom nasa kanila. Kung may fear or reverence lang sila sa lumikha sa kanila, that is wisdom. You listen to the author of life. You listen to the one who designed the days of your life. So, ayan. So, ibagbaga na dito'y Proverbs, the fear of the Lord. Kasi maminsan, laws. Meditate on this day and night. Kung na kini Joshua. Bakit? Be very careful. Be very careful. Meditate on it. Respect the one who gave these laws. He is way behind. Nadaman tag sa utikas to. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. It is God. Do pa'y ka ng mga bagas. Kunana. So yan. Ito yung fear nga kung kunana to, it's not about terror, but a reverence. So yan. Adam and Eve did not respect God. Did not honor the wisdom of God. So yan. Israel, again and again, naitad ka niya daya wisdom of God, the laws. Baga na nga ro, daramidin niya daytoy. Kamuda ka nalalaing dangan ni Apo Diyos. Daytoy tinaramid da. Ngayon, kunak nga ro din, ni Apo Diyos. So, hindi ma-exile da for 70 years, iyay land of Assyria and Babylon. Ay, kaya niya nga raw, ni Apo Diyos. Malang-alang ti Amayo, I give you 70 years to recover. Make up to your senses. Kunana ni Attorney Domingo. Actually, doon nahatulan ka kat na ikulong ka,
Hamut ka nga dosa dayjay. Kunana. So kunana it's a rehabilitation. That you may come into senses. Ngagtugtugaw ka dijay. That you may come to your senses and realize the things. And when you come out of that nga kulungan, who knows? The community may benefit from the wisdom that you gain from panangat-utob mo jay daldalan mo. So sometimes they bring you to your senses dijay. So yun, Israel for 70 years ni rehab niya po Diyos. They come to their senses. Dayaw niya po Diyos. Okay? So the book of Proverbs, ito yung pinakatumbok niya. Wise living is living according to God's wisdom. So, dito iti description tayo ko mga Kristiyano. Di tayo man mawawatan, but dito iti daldalan ti Apo, and that is wisdom for us. Ayan. Ni Apo Diyos, He create laws in every creation that He made. Law of gravity, law of health. You violate the law, God do not need to punish you. The laws will be executed immediately. Yung panagsablay mo. Everything ni Apo Diyos, laws. Hindi niya kailangang pumunta para sirain ka. Ikaw ang sumisira sa sarili mo dahil hindi mo sinusunod yung batas niya. Yun yung nangyayari sa buhay. Now, akala ang ganda ng buhay. Ang ganda ng buhay, di ba? Amen po ba? Sarap ng buhay. No, datilugan mo, this may be a thought kanyate. Yati kayat mo nga drive Jimuel. No, dati pang pangarapam nga. For once, nilandan din na panjay Qatar, nakakita ti Camaro. Oo, nagbabicture nga Dagos. Ferrari. Ano tayo luglugan nga pa. Yung engine, ang ganda ng sasakyan na ito. Siguro isagad mo, kaya mo nga testingan di makina na, taday di iso nga nagina, buo nga body na makina. But imagine driving that car without the braking system. Masasagad mo yun, 200, 300 kilometers per hour. But will it guarantee a safe journey, a happy journey? Can you return in one piece? Kaya sometimes akala natin killjoy ang Panginoon. But we must look into this. The laws of God is like the braking system of a car. Maganda ang buhay. You can do whatever you want, but it may destroy you. Kaya ni Apo Diyos, inikan na kati preno, sursurwam nga usarin ta preno. Hangga pag prenom di bumper ti likod, dagi di luglugan ti daduma. So, wise living. So, tandaan, hindi killjoy ang Panginoon. He thinks of our welfare. So, dagiti naganak tayo, kabataan, young people, no Bing. No kunada nga saan, hindi sila killjoy. They are giving you a braking system. And sometimes, I want you to come home in one piece. I want you to be safe always. I want a bright future for you. And sometimes, ipapilit tayo, tikay-kayat tayo. Ferrari di ba Jemel? Ferrari What's the point if hindi mo patakbuhin? Oh, pwede mong patakbuhin ng 300 kilometers per hour. Pero ang tanong, may preno ba? Ayan. Big idea of Proverbs. I'm concluding it. Wisdom depends on trusting God and it leads to life. You trust God. The book, Genesis to Revelation, it contains the wisdom of God. Seek for it. Analyze it. Learn from the people who walk before the path. Do not repeat their mistakes. They've done trial and error.
Especially Solomon. Do not repeat. So, itong sinasabi ko, itong sermon na ito, it's not for you. It's for us. Because even me, I need this sermon. So, yan. But folly starts with distrusting God and leads to death. Trust God. Iba ka man takabay mo. Trust God. Okay? We conclude. Paano maging wise in living? Paano maging wise in living? Watch. Look closely. Look closely. Kunan natin yung Matthew 13 to 15. This is why I speak to them in parables. Kunan na Jesus. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Mano nga Kristiyano nga applicable da ito nga verse. Arakupon tayo ti Biblia, madi tayo maaawatan. Basbasaan tayo, nabasam. Reading without comprehension. But understanding iti daytoy, the Holy Spirit will guide you. You seek the Holy Spirit because only Him can guide you into all truth. Give me understanding. Meditate on it day and night. Ang kung maawatan, don't stop aging gana nga maawatan. Watch or look closely. Yung Proverbs 8, Lady Wisdom is calling. Dahak lang dito, di tayo matipang pangag. At daak kadagiti sangwanan ti palpalingke. At daak kadagito'y daldalan, unyaman nga papadan tayo, adadjay ni Lady Wisdom. Adadjay ni Apo Diyos, ops, adadjay ti Edstein nga Kristiyano no maminsan. Adda ni Apo Diyos nga mangpalagip. May kadwa, implore. What do we mean by implore? To beg or plead. Agpakaasi tayo. Proverbs 2:3-6. Call out for insight and cry aloud for understanding. Apo ikanak ti panakaawat. And look for it as for silver and search for it as for hidden treasure. Bakit daw? And you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding. Plead for it. Plead for it. Ni Solomon did this. Inted ni Apo Diyos. Pero in the long run, he followed this wisdom anyway. Learned the hard way. If any of you, kunana ni James, lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. My God, seek to attempt or to find something. Proverbs 4:4-7. Take this to heart. Do what I tell you. Live. We are using the Message translation. Sell everything and buy wisdom. Isukat mo ti amin. Maalam lang daytoy. Forage for understanding. Don't forget one word. Don't deviate an inch. Never walk away from wisdom. She guards your life. Love her. She keeps her eye on you. Above all and above all, do this. Get wisdom. Write this at the top of your list. Get understanding. Ikutuan tayo dito. Nung nadamag tayo nga adda ti balito, pirmi nga sursurutan tayo dagijay mapa. This is a mapa for balitok. Tano naalam ti wisdom method na ti kinabaknang. It goes together. Idinaalan ni Solomon, hamot kat nga pinanabtuog ni Apo Diyos di baknang di sangwanan na. It is a result of the wisdom. If you get one, you get two, you get three. So ayan. Nung maminsan ti daw-dawaten tayo, Lord, itad mo na di kinabaknang. Itad na di wisdom, di kinabaknang, Lord. So ayan. Embrace, cherish her, Proverbs 4. Cherish her and she will exalt you. Embrace her and she will honor you. She will give you a garland of grace to your head and present you with glorious crown.
agdinamag ka. Agdinamag ka. Una na dito. So, in life, be wise. Bagaman takaabay mo, be wise. Nang ibig sabihin natin dito sa be wise, watch the ways of God's wisdom. Obserbahan di kinasirip ni Apo Diyos. Implore to have it. Seek to understand it. Embrace the wisdom of God. Madaydayaw ni Apo Diyos, dahito iti message tayo, ikotwan tayo ito no mamaminsan, nagmayat ti agkalkal. I'm so excited dito ikalkalkalan tayo. Makakalitay ko matinarabaw. Madaydayaw ni Apo Diyos. So daytoy, anaimbag nga bigat tayo amin, ibagam takaabay mo, agmasirib tayo. Hallelujah. Yawat ko timang itortorong, madaydayaw ni Apo Diyos. Tumakder tayo amin, tagkararag tayo. Heavenly Father, we thank you for the blessings you have bestowed upon us. As we bring our gifts and offerings before you, we ask that you use them for the furtherance of your kingdom. May our contributions reflect our gratitude and love for you. Bless those who give and those who receive, that all may be enriched in your service. In Jesus' name we pray. Dawatag nga tumakder tayo, amen. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Kararag tayo. Manakabalin nga Diyos. Madaydayaw tinagan mo ti agnanayon.
Agyaman kami manen Apo, kadagiti naramid mo, itibiyag mi Apo, itangal daw, manipod itay Sunday School, kanapo ray pa dagiti paspaset daytoy panagdaydayaw mi ta Apo. Agyaman kami ti panakyadam. It's 12 o'clock. Nang ronay iti panakaibingay dagiti sasaom Apo. At dakadi naglugaran na kadagiti bibiyag mi nga may pay manen Apo iti panagduras mi nga na espirituan nga pakairamanan metten Apo ti panagbiag mi iti material physical kananyaman nga area iti panagbiag mi. Apo Diyos, sagyaman kami iti panakalpas daytoy nga panagdaydayaw mi manen Apo tangal daw ket agsisina kami Apo bendisyonam ti tunggal pamilya. Ikumit ko kin ka Apo dagiti activities mi Apo ti daytoy makalawas. Iti prayer meeting mi into na Wednesday. Kana Apo ray pay met iti district fellowship nga pakairamanan mi Apo nga marami dinton Saturday. Ijay Dilan Church. Apo Diyos, dawatikin ka nga sikati makiadda. Uray pa dagiti personal Apo nga activity wenno trabaho ti tunggal maysa. Dawatik nga tulungam dagiti addan ti business Apo. Dawatik nga parangayem mida, pagasatem mida. Gatapo dagiti anyaman Apo nga aramiden mi. Turungan mi, kadwa da ka Apo ken idalan na kami ti Santo nga Espiritom. Gatapo at da kami tumanan na Apo inton sumaruno nga Sunday. Tapno nagmaymaysa ka may manen nga agdaydayaw ken ka. Ken Apo may miyibibkas ti panagyaman mi. Alawan nga rod Apo, iti daytoy nga kanito si kati makiadda kada kami. Ket itayatan nga kakabsat ti parabor ni Apo tayo nga Jesucristo, ken ti ayat ti Diyos Ama, ken ti Santo nga Espiritu nga mangliliwa, mangidalan, ken mangted ti kinasirib, madda kuma kada tayo ita ken tagnanayon nga wantin gana. Tunggal may sa kuna tayo ti Amen. Naimbag ngal daw tayo Amen. Ni Apo Diyos, bendisyonan na tayo. Kikinablaw tayo, ket da kayo nga barbaro, you're welcome and come again.